Sa bustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, tatalakayin naman natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa BTX o BTX. Ang anime na paniguradong hindi pa rin nakakalimutan ng mga batang lumaki noong dekada 90. At dahil dyan, simulan na nga agad natin. Mahigit 500 taon bago magsimula ang kwento, ang emperador na nagtatag sa Machine Empire ay isa pa lamang minamaliit at kinukutsang scientist. Walang naniniwala sa kanya kaya mag-isa niyang isinakatuparan ang kanyang mga pagsasaliksik. Pinag-eksperimentuhan niya rin ang kanyang sarili upang mapahaba ang kanyang buhay hanggang sa mabuo niya nga ang kanyang pinakatanyag na nilikha, ang mga beat. Hindi gaya ng mga ordinaryong robot, ang mga beat ay mga makinang may sariling buhay at pag-iisip na gaya ng sa mga tao. Upang may sakatuparan ng kanyang hangarin na may turing na parang isang Diyos, lumikha siya ng kaguluhan sa mundo. Pinagaway ang mga bansa at pinalabas na siyang tagapagligtas. Kahit ang totoo ay siyang sanhi ng digmaan. Sa ganitong paraan, nagawa niyang palawakin ang kanyang imperyo. 300 taon bago magsimula ang series, natagpuan ng emperador ang kambal na sina Misha at Nasha matapos niyang sirain ang kanilang bayan. Nang malapit nang mamatay si Nasha, napadasal na lang si Misha na iligtas ng sinuman ang kapatid, bagay na dininig naman ng emperador. Gamit ang siyensya, binigyan niya ng malarobot na katawan ang kambal na hindi nga lang nagligtas kay Nasha, kung hindi nagbigay rin sa kanila ng walang hanggang kabataan. Mula noon, itunuring ng parang Diyos ni Misha ang emperador. Dahilan para gawin nga siya nitong kinatawan sa pamamahala sa imperyo. Bago tuluyang namatay ang katawang tao ng emperador, naipreserba na nila ang kanyang utak at pinalaki ito gamit ang teknolohiya ng Machine Empire. Ang pinakaplano ay ang mailipat ang utak sa isang perpektong katawan na di kalaunan ay magiging si Rafaelo, ang ultimate beat. Ayon sa manga, si Rafaelo ang tanging nagtataglay ng mga katangihang hinahanap ng emperador mula sa mga lihim na nilalang na kanilang binuhay mula sa kalawakan. Kabilang sila Dante, Leonardo, Michelangelo, Petrarca at Donatello. Mga pangalang kinuha mula sa mga tanyag na tao nung kapanahunan ng emperador. Mga ilang taon bago ipanganak ang bidang si Titi, may isang malaking kometa ang bumagsak sa isang bahagi ng Japan. At mula sa kometang yun ay nabuwang isang isla na tinawag na Kamui. Mga ilang taon matapos mangyari yun, nagsimula ng maniraan ng mga tao sa isla, gaya na nga lang ng pamilya ng mga Takamiya. Bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak, itinaw naman ng imperyo ang atensyon sa bayan ng Sodom. Matapos mawasak ang bayan, napaniwala nila ang mga naulilang bata na sila ang kanilang tagapagligtas. Ilan sa mga batang nagmula sa bayan na to ay sila Karen, Ron, Pau at 4. Gaya sa Sodom, pinaulanan din ng bomba ang bayan nila Hokuto. Dahilan para maulila rin siya dahil kinupkup nga sila ng imperyo. Lumaki silang may paniniwalang malaki ang kanilang utang na loob sa emperador. Dahilan para mangako nga sila magiging tapat sa Machine Empire habang buhay. Matapos sumabak sa matinding pagtitraining, napili nga para maging Spirit General ang 4 na pinakamagagaling sa mga bata na sina Karen, Pau, Ron at Hokuto. At bilang gantimpala, ipinagkatiwala sa kanila ang 4 sa pinakamalalakas na beat. Ang Kirin na si X kay Karen, ang Phoenix na si Jitaime kay Pau, ang Dragon na si Raido kay Ron, habang ang dambuhalang pagong na si Max naman ang kay Hokuto. Mga ilang taon bago magsimula ang kwento, si Aramis na noon nga ay nagtatago sa maalamat na alias na Rose Knight ay natalo si Juggler sa isang laban.
Mula ng araw na yun, isinumbangan nitong si Juggler na maghihiganti balang araw. Sa kabila ng mura nilang mga edad, maaga ring naulila ang magkapatid na si TP at Kotaro. Bagamat napakabata pa, si Kotaro ay kinukonsidera ng isang henyo dahil sa kanyang katalinuhan. Upang mas mapalawak ang kaalaman, kinailangan ngang iwan ni Kotaro ang isla ng Kamui upang makapag-aral siya sa Berlin. Bago tuluyang naghiwalay, nangako sila magkapatid na pareho nilang aabutin ang kanilang mga pangarap. Nang bata pa ang kapatid ni Karen na si Karin, hinayaan silang makapasok ng imperyo sa kanilalagyan ng ultimate beat na si Rafaelo. Lingid sa kaalaman nila, sinadya nga silang papasukin doon upang maging pagkain nito. Nang makita ang nangyayari, agad na kumilos si Karen at iniligtas ang kapatid bago pa tumalamon. Hindi man sapat ang kanyang punyal upang gapiin si Rafaelo. Nakakuha naman siya ng maliit na bahagi sa halimaw na kanyang itinago. Dahil sa insidenteng to, nagsimula ng kwestiyonin ni Karen ang imperyo hanggang sa mapagtanto niyang kasinungalingan lamang ang lahat ng nalalaman nila tungkol dito. Matapos may bigay kay Hokuto ang nakuha niyang bahagi ni Rafaelo, tumakas si Karen kasama ang beat niyang si X at tinalikuran niya ang imperyo. Sinubukan siyang pigilan ni Pao at ng beat nito. Pero sa uli, hinayaan rin siya nitong makaalis. Patuloy naman silang hinabol ng ibang tagasunod ng imperyo hanggang sa manghina nga si X at bumagsak sa karagatan. Pagkalipas ng mga araw, natagpuan ng imperyo ang sirasirang katawan ni X at dinala pabalik sa area. Pero dahil iniisip nilang hindi nito mapapakinabangan, ipinatapon na nga lang tong parang basura. Nakaligtas naman si Karen matapos alunin sa pangpang ng Kamui Island, kung saan natagpuan siya ng batang si TP. Nang dumating si Metal Face para tapusin siya, matapang na tinago ni TP ang kinaroroonan niya. Dahilan para atakihin nga nito ang walang kalabang-labang bata. At iniwan para mamatay. Dahil halos naubusan na ng dugo, piniling salinin ni Karen ang sarili niyang dugo si TP sa pamamagitan ng blood transfusion. Mula ng araw na yun, nagsimula nga maging guro ni TP si Karen sa larangan ng pakikipaglaban. Makalipas ang 5 taon ng pagsasanay, ibinigay ni Karen kay TP ang Messiah Fist. Isang malaglab na sandata na ginawa ni Karen gamit ang nakuha niyang cells mula sa beat na si Rafaelo. Sa taon ring yun, kinikilala ng isa sa mga pinakamahusay na scientist sa mundo ang kapatid ni TP na si Kotaro. Dahil dito, nakuha niyang atensyon ng Machine Empire na humantong sa kanyang pagkakadukot. Maswerte namang yun din ang unang araw ng muling pagkikita nilang magkapatid, at gamit ang Messiah Fist, nagawa silang sundan ni TP. Pagdating sa area, natuklasan si TP ni Metal Face at ng beat nitong si Madonna. Nang tatapusin na siya ni Metal Face, biglang lumabas ang maalamat na beat na si X mula sa mga basurang bakal. Dahil sa mga tinamong sugat, napatakan ng dugo ni TP ang bahagi ni X na nagpagising dito mula sa 5 taon nitong pagkakahimlay. Kahit hindi kinikilala ni X si TP bilang donor, nagawa nilang makatakas ng magkasama. Upang mailigtas ang kapatid,
Nakiusap si TP kay X na tulungan siya. Pero dahil tinanggihan siya ni X, sa kadahilan ng hindi raw siya ang kanyang original na donor, wala nang pagpipilian si TP kung di ligtas ang kapatid ng mag-isa. Bago sila nagiwalay, inalis ni TP ang kanyang pulang scarf at itinali yon sa binti ni X. Nang makita ni X ang X na pilat sa kanyang noo, napatanong to tungkol dun na sinagot naman niyang mula sa matinding pagtitraining nila ni Karen. Sa ibang dako, tuloy nang kumalat ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni X, dahilan para mataasan nga ang general ng Timog na si Pau na tapusin to. Nang matagpuan ni Pau si TP, nag-iisa lamang to. Hanggang sa dumating na sa tamang oras si X upang sagipin siya. Sinubukan man nilang lumaban, subalit madali silang natalo. Bagamat ipinadala si Pau upang tapusin sila, pinigilan nito ang sarili at tinulungan pa nga silang makalayo. Pero dahil dito, naakusahan nga rin siyang traidor sa Imperyo. Matapos masaksiyan ang matinding determinasyon ni TP, tuloy nang naisip ni X na makapagtulungan sa kanya. Habang naglalakbay patungo sa mga tinatawag na points patungo sa gitna ng area kung saan naroon ang biniyag na kapatid, marami silang nakaharap na kalaban, gaya na nga lang ng piratang si Hook at ng kanyang beat na si Groupie, ang mapanlin lang na si Camila at ang beat na si Mirage, at syempre ang walang kasawa-sawang si Metal Face at ang kanyang beat na si Madonna. Matapos malaman na nagsinungaling si Pau patungkol kay X at TP, nagpadala si Lord Misha ng batalyon upang ipatapos siya. Pero dahil nagawang tapusin lahat ni Pau ang mga ipinadala niya, ang general na nang silangan na si Ron at ang beat nitong si Raido ang ipinadala nito. Habang patungo sa chapel ni Pau, nakasalubong nila si X at TP, bagay na humantong nga muli sa pagkatalo ng dalawa. Nagpatuloy naman si Ron sa kanyang misyon hanggang sa magkaharap nga sila ni Pau. Itinanong niya muna rito ang dahilan ng pagtatrador nito bago nito inatake ang dating kasama. Saglit na pinaalala ni Ron na iniligtas sila ng Imperyo noon at kung paanong nangako silang tutulong na tapusin ang mga digmaan para sa kapayapaan. Bagay na sinagot naman ni Pau na ang tanging nais niya lang ay ang malaman kung mabuti o masama ba talaga ang Machine Emperor. Nang naghahanda na silang atakihin ang isa't isa, bigla namang may nagliwanag mula sa lupa na nakapagpatigil sa kanila. At mula nga ron ay lumabas si Hokuto ng hilaga sa likod ng kanyang beat na si Max. Ipinakita nga nito sa kanila ang binigay ni Karen sa kanyang bahagi ni Rafaelo at ipinaliwanag ang maaaring mangyari kapag hinayaan nilang patuloy na lumaki ang tinatawag na ultimate beat ng Imperyo. Ibinunyag rin itong ito mismo ang dahilan kung bakit tumiwalag sa kanila si Karen. Hindi naman makapaniwala si Ron sa mga sinabi ni Hokuto, kaya mabilis itong umalis upang personal na alamin ang katotohanan. Samantala, hindi pa rin makalimutan ni TP ang pagkatalo nila sa kamay ni Ron, na humantong nga para makaharap nila ang maalamat na mandirigma na si Chaos at ang beat nitong si Lamour. Dito, nasubukan niya ang samahan nila ni X na humantong para magising nilang kapangyarihang tinatawag na Passionate Soul. Sa sumunod na point, nakilala naman nila X at TP ang babaeng may pangalang Maria. Bagamat wala sa itsura nito, 300 taon na itong nabubuhay sa mundo at ang dahilan nga kaya nangyari yon ay dahil isa to sa maraming pinag-eksperimentuhan ng Emperador. Nagawa naman nilang talunin ang kapatid nitong tinatawag na Reaper o kamatayan, gaya ni Maria. Nasa 300 taon na rin to at isa lang rin sa mga biktima ng pag-eksperimento ng Imperyo. Dahil sa mga natamong pinsala sa mga nagdaang laban, napilitan ng gamitin ni X ang lahat ng natitira niyang lakas upang subukang mailapat si TP sa kinaroroonan ng kapatid. Habang nasa kalagitnaan, sinubukan silang harangin ni Bem at ng beat nitong tinatawag na Cancer.
Pero dahil matibay na ang pinagsamaan nila TP at X, sa puntong yun, nagawang gamitin ni X ang kanyang Prisma Aura, lagad na tumapos sa kalaban. Matapos mapabagsak ang isa sa mga Dark Knight, nakaharap nila TP ang isang misteryosong tao na nakasakay sa isang itim na beat. Nakahawig ni X. Bago tuluyang umalis, sinabi nito kay TP na masyado siyang mahina para harapin ang pinakamalakas na beat na nasa loob ng area. Sa loob ng tore sa area, napag-alaman ni Aramis na ipinatapon ni Lord Misha si Kotaro sa Underhell. Dahil sa naniniwala siyang si Kotaro lang ang susi para makontrol nila si Rafaelo. Nakaramdam siya ng pagkamuwi kay Lord Misha. Nakita naman ni Kotaro ang isa sa mga dati niyang kasamaan na si Dr. Nixin. Sa kasamaang palad, naghihingalo na nga to nang magkausap sila. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, ibinigay nito kay Kotaro ang hindi pa kumpletong impormasyon para mahanap ang kahinaan ni Rafaelo. Bagay na agad ng pinag-aralan ni Kotaro. Nagkaroon rin ng kakampi si Kotaro sa katawan ni Amigo matapos itong suwayin ang utos ng master nitong, si Marcelo. Patuloy namang hinahabol ng mga sundalo ng imperyo, sila X at TP, matapos makita ang katapangan ni TP nang subukan nitong protektahan siya. Tuluyan ang ginamit ni X ang huling natitirang enerhiya upang ma-activate ang kanyang Prism Aura. Dahilan para matalo nga nila ang mga kalaban kasama ang Dark Knight na si Mira na masasabing kasing lakas ng mga Spirit Generals. Bagamat nagtagumpay silang pigilan ang mga kalaban, tuluyan nang nawalan ng buhay si X. Nagising naman si TP sa loob ng isang laboratorio at nakitang magkakaiwalay na bahagi ni X. Bale si Hokuto nga ang gumawa nun at kasalukuyan silang nasa loob ng bit nitong si Max. Doon, inayos at pinalatan nga ni Hokuto ang mga lumang bahagi ni X. Nang makarating sila sa teritoryo ni Balzac, ipinakita ni Hokuto kay TP ang Breakheart na ibinigay sa kanya ni Karen. Dahil doon, muling ang nabuhay si X at mas lalong lumakas. Lakas na agad nilang nasubukan nang magawa nilang talunin si Balzac at ang bit nitong si Sabana. Sa loob ng area, hinarap ni Ron si Lord Misha at sinabi ritong kailangan nilang wasakin si Rafaelo dahil may hirapan silang kontrolin ang kapangyarihan nito. Ikinagalit naman ni Misha ang suhestyong yun at sinabihan nga si Ron na patunayan ang katapatan niya sa Machine Empire sa pamamagitan ng pagpaslang kay TP, Pau at Hokuto. Ipinatawag naman ni Misha kay Juggler ang kinakatakutang 7 Evil Knights para tapusin si TP at ang mga nag-tridor na general, hanggang sa makaharap na ni TP at X ang pinakamalakas sa mga to, si Miss Lim at ang Hydra Beat nitong si Lelena. Hindi man naging madali dahil paulit-ulit lamang na nabubuo ang napupugot na ulo nito. Nagawa nilang tapusin to sa pamamagitan ng pinagsamang liwanag ni TP at X, ang napakalakas na Shining Knuckle. Sakto namang dumating si Ron, kaya nasaksihan niya kung paano natalo ni TP ang napakalakas na beat ni Miss Lim.
Hindi siya makapaniwalang sa napakaiksing panahon na gawa nitong lumakas kumpara nung una silang magkaharap. Habang bumabangon pa si Mixlim, sinubukang atakihin ni Ron si TP, ngunit agad siyang pinigilan ni Pao. Sinabi nitong matapos niyang makitang magliwanag si TP, sigurado na siyang nagtataglay ito ng tinatawag na Piece of the Sun, isang bibihirang pangyayari kung saan nagigising sa katawan ng isang tao ang walang limitasyon na kapangyarihan ng araw, bagay na sinang-ayunan naman ni Hokuto. Sa kabila nun, muling inatakan ni Mixlim si TP na sandaling nakabulag rito dahil walang makitang kahit ano. Sinabi ni X na may tuturing na silang iisa, kaya maaari niya siyang gamitin bilang kanyang mga mata. Dahilan para magliwanag nga ang pakpak ni X na tuluyang nakaputol sa mga kamay ni Mixlim. Dahil sa pagkatalo, nakiusap to na tapusin na siya, subalit hindi ito pinagbigyan ni TP. Dahilan para sandaling lumitaw si Juggler at ito mismo ang pumugot sa ulo nito. Nang papalis na si TP, sinabihan siya nila Pao at Hokuto na hindi na lamang pagliligtas sa kapatid niya ang misyon niya ngayon. Kailangan na niyang tapusin si Rafaelo upang mailigtas ang mundo mula sa kadiliman gamit ang kanyang Piece of the Sun. Dahil hindi pa rin lubos na naniniwala na kayang tapusin ni TP si Rafaelo, muli siyang hinamon ni Ron sa isang laban. Bagamat masasabing walang nanalo sa laban nila, sapat na ang nakita ni Ron upang bigyan to ng pagkakataon. Sa loob naman ng area, ipinagutos ni Aramis na kailangan na nilang lumikas dahil sinisira na ni Rafaelo ang hawla nito. Sa kabila ng kaguluhang nililikha ni Rafaelo sa itaas, sa wakas ay nagbubunga na ang pagtitiyaga ni Kotaro para malaman ang kahinaan ng Ultimate Beat. Natuklasan din niyang gaya niya ay biyag rin sa Underhell ang kakilala niyang si Dr. Lisa. Nagbabala naman si Aramis kay Misha na kung hindi pa sila kikilos, maging ang buong imperyo ay wawasakin rin ni Rafaelo. Binalawala lang naman ni Misha yun. Bagkus ay tinanggal pa siya at inilipat ang posisyon kay Juggler. Habang papunta sa area, si TP, Pao at Hokuto ay napadaan sa nasirang bayan ng Sodom, ang dating tirahan nila Pao. Dito, nakita nga sila ni Quattro, ang kababata ni Pao na ngayon nga ay sana sa Seven Evil Knights. Matapos ang emosyonal na paglalaban at pagbabalik tanaw nila sa nakaraan, namatay nga si Quattro at inilibing ni Pao sa tabi ng kapatid nitong si Lily. Matapos muling harangin ni Metal Face sila TP, dumating ng mag-isa si Shadow upang tulungan sila. Shadow X! Sa kasamang palad, napuruhan to at nasira. Dahil sa nangyari, kinailangan nga itong ayusin ni Hokuto at dito niya nga napagtanto ng lumikha rito ay si Karen. Muli namang natalo si Metal Face dahil sa Shining Knuckle. Sinabihan ni X si Madonna na ang mga beat ay may puso, gaya na sa mga tao, kaya may kakayahan na rin silang mamili para sa sarili nila. Sunod namang nakaharap nila TP sila Meimu at ang beat nitong si Halloween. Nahulog si TP sa mga bangungot ni Meimu, ngunit nagising din sa katotohanan. Nagtapos ang laban ng sakripisyo ng Madonna ang sarili. Madonna! Madonna! Bagamat hindi matanggap ni Metal Face ang pagsuway ng kanyang beat, ang sakripisyong yun ang unti-unting nagpabago ng kanyang pananaw. Matapos ang matagal na paghahanap, natuklasan ni Karen na ang liwanag mula sa makapangyarihang araw ay nasa ilalim ng kanilang hideout sa Kamui Island, kung saan bumagsak nga ang kometa ilang taon nang nakalilipas.
Pero hindi niya nga makuha to dahil sa matinding puwersa na bumabalot dito. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, dumating si Metal Face at sinakripisyo ang sarili upang maibigay kay Karen ang nagliliwanag na bato. Nakarating naman si TP sa kanaroroonan ng kanyang kapatid. Habang naghahanda ang beat na si Rafaelo sa uling bahagi ng kanyang pagbabago, kinailangang sakripisyo ni Amigo at Marcelo ang kanilang buhay upang mahak ni Kotaro ang computer na naglalaman ng impormasyon kay Rafaelo. Dahil doon, natuklasan ni Kotaro na nilikha ng Machine Empire ang Ultimate Beat para maisalib ng Emperador dito ang kanyang utak at magkaroon ng mala-Diyos at walang kamatayang katawan. Hinarap nila Pawatron si Lord Misha at natuklasan ang katotohanan. Gaya ng nasabi, mahigit 300 taon nang nabubuhay ang kambal matapos gawing makina ng Emperador ang kanilang mga katawan. Bagamat tutol si Nasha na paglingkuran ng Emperador dahil sa kasamaan nito, si Misha ay piniling maging tapat na tagapaglingkod. Kahit na naging kapalit nun ay naging masama na nga rin siya, tulad ng kanyang Panginoon. Kasabay nito, tuloy na rin nagising si Nasha sa mahaba nitong pagkakatulog upang makabawi sa lahat ng kasalanang nagawa nila dahil sa pagsunod sa masamang Emperador. Piniling ang sakripisyo nito ang sariling buhay upang tulungan sila TP at Kotaro na wakasan ng kasamaan ng Machine Empire. Bagay na sinundan rin ng kamatayan ni Misha matapos itong hindi makontrol ang sariling kapangyarihan. Dahil sa sakripisyo ni Nasha, nakuha ni Kotaro ang impormasyon tungkol sa kahinaan ni Rafaelo. Maswerte namang dumating si Karen, nagdala nga ang kinakailangang kapirasong bato mula sa araw. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtulong-tulong sa laban ang 4 na Spirit Generals na sina Ron, Pao, Hokuto at Karen. Pero sa kabila ng kanilang pinakamalalakas na atake, walang epekto ang mga yun kay Rafaelo na naghihintay na nga lang sa pagsanib ng utak ng Emperador upang makumpleto ang kanilang final form. Dahil alam nilang naabot na nila ang kanilang limitasyon, pare-pareho ang kinausap ng bawat Spirit General ang kanilang mga beat
na tila ba alam nilang dumating na ang kanilang mga oras upang masiguradong magagamit nila TP at X ang liwanag na tatapos kay Rafaelo at sa Emperador. Magkakasabay nilang isinakripisyo ang kanilang mga buhay. At dahil na nga rin sa proteksyon ng apat, matagumpay na nakalapas si TP at X sa kalaban at pinakawalan ang pinagsamang liwanag nila at ng batong tinatawag na Piece of the Sun. Piece of the Sun! Isang huling atakeng tuluyang tumapas kay Rafaelo at sa masamang plano ng Emperador.